Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. May isang oras nang nakaalis si Larry ay nanatiling nasa bintana si Anna. Ipinagkaloob ni Elsa ang bata sa kanya nang matiyak nitong hindi na mabubuhay. Sa dokumento ng bata ay siya na ngayon ang ina nito. Kung gaano kaligal ang ganoong dokumento ay hindi niya matiyak. At hindi niya gustong aminin ang dahilang pilit na isinisiksik ng kabilang bahagi ng isip kung bakit kailangang sang-ayunan niya si Larry sa mungkahi nitong sumama dito kinabukasan paluwas sa Maynila upang dalawin ang bata sa ospital. Dahil kay Larry, maaaring ang bata ang magiging ugnay niya sa kanya pagkatapos ng mga taon. At alam niyang isang hangal siya, bakit gusto niyang masaktan gayong matagal nang naghilom ang sakit na naranasan niya noon. Huminga siya ng malalim. Bukas ay sasabihin niya kay Larry na hindi niya gustong tanggapin ang bata. Hindi niya gagawing dahilan ang anak ni Marco sa ibang babae upang muli silang magkalapit ni Larry. Subalit hindi pa man lubusang rumirehistro ang ideya, ay agad na binura ng kabilang bahagi ng isip at kinatigan pa ng puso. E ano kung masaktan siya? E ano kung sa ikalawang pagkakataon ay gamitin siya ni Larry? Gusto niya iyon, di ba? Tulad din ng kung paano niya ginusto noon. Minsan mo na akong nasaktan, Larry. Ang muling pagsaktan sa akin, wala nang halaga. Hay ganda! Si Larry na tumakbo sa waiting shed. Nainip ka ba? Umiling si Anna. Kung hindi pa kita kilala baka sakali, nakairap niyang sabi dito. Lagi ka namang late, yan, inabutan ka tuloy ng ulan. Umisi ang binatilyo. First year siya at third year si Larry. Matanda sa kanya ng 2 taon at kalahati. Magkababata at magkaibigan. Akin na nga ang panyo mo at ilagay mo sa likod ko. Baka mapulmo niya ako, tumalikod ito sa kanya. Napairap si Anna. Mapulmo niya? Nagbibiro ka lang, Larry Barameda. Para bahagya lang nabasa ang polo shirt mo, nagreklamo siya pero iniladlad din ang panyo niya at inilagay sa likod nito. Oh, yan. Inalisan mo na naman ako ng panyo. Maraming tissue sa cafeteria. Ibibili kita. O ipasok mo sa bag mo itong gamit ko. Si Larry na mismo ang nagbukas ng bag niya at ipinasok doon ang 3 notebook. Pagkatapos ay inabot ang payong niya at binuksan at inakbayan siya. Tara na at baka lumakas pa lalo ang ulan. Hindi ba tayo maghihintay ng tricycle? Tanong niya na nagpalingalinga sa kalye. Pag ganitong umuulan, puno lahat iyan, kinabig siya nito at inakay na paalis sa waiting shed. Sa bus stop, sa mga maulan na araw, nandyan siya, sasabihin ko, pwede bang ibahagi mo ang aking payong? Marahang kanta nito at kumikislap ang mga matang yuko siya at kumindat. Sa bus stop, umaalis ang bus, siya ay nananatili, ang pag-ibig ay tumutubo sa ilalim ng aking payong. Di yan payong mo, akin yan, pairap niyang kontra. Pero nagkibit lang ng balikat si Larry at kinabig pa siya palapit dahil bahagya siyang nababasa. Nararamdaman niya ang init ng katawan ni Larry sa kanya. She's almost 14 at mula pagkabatay crush na niya si Larry. Subalit hindi niya kayang sirain ang pagkakaibigan nila. Ang tingin sa kanya ni Larry ay nakababatang kapatid. At tulad ng linya ng kinakanta nito ay ganoon na lamang ang pag-asam niyang mangyari iyon. Ang ibang tao ay tumitingin na parang pareho kaming baliw, balang araw, ang pangalan ko at ang sa kanya ay magiging pareho. Bahagyang basa ang tigkabilang braso nila pagdating sa cafeteria. Naroon ang mga barkada at classmates ng binatilyo at nang matanaw sila ay agad na nanukso. Ayan na pala ang mag-asawa sigaw ng isang classmate ni Larry. Bakit hindi pa kayo pakasal? Ang isa pang classmate nito. Kulang na lang ay magkasama kayo sa... Isara mo ang bibig mo, Ronald, singhal ni Larry sa mga ito pero nakangisi. Sanay na sila roon at hindi na nila pinapatulan. Pag napikon si Anna, upakan kita, birong totoo ng binatilyo. Pagkatapos ay hinarap ang tindera sa cafeteria. Bigyan niyo nga ako ng tissue, iyong pinakamalaki, wika nito na nakangisi pa rin. Mula sa eskaparate ay inabot ng tindera ang isang malaking tissue box. Binayaran ito ni Larry at ibinigay sa kanya. O punasan mo iyang basang braso mo, mahinang utos nito. Paano mo mapapasagot si Lina niyang ginagawa mo, si Ronald uli? Lagi na lang kayong magkadikit na dalawa.
Makahulugang umisi si Larry. Huli ka na sa balita, pare, pabulong nitong sabi. Hinila ang silya at binaligtad at umupo roon. Nakatukod ang mga braso sa sandalan paharap sa mga kaibigan. Namilog ang mga mata ni Ronald at inikot ang tingin sa barkadang nasa mesa. Really? Saang deserted beach mo dinala? Singhal ni Larry. Hindi ako tulad ninyo ha. Kiss and tell. Alam ko na, Larry, ang isang barkada nilang babae. Hindi ka lang humalik, pinatulan mo talaga. Nagtawanan ang mga nasa mesa. Nilingan ni Larry si Anna na nakatayo at nagsasalubong ang mga kilay at namimilog ang mga mata sa narinig. Punta ka na sa klase mo, ganda. Medyo bastos itong mga ito at baka kung ano pa ang marinig mo. At ubiling sumunod si Anna na masama ang loob. Kilala niya ang Linda na tinutukoy ng mga ito. Isa lamang ito sa mga harap-harapang nagpapakita ng gusto kay Larry. At pinatulan naman ng walang hiyang lalaki. Nasa kalagitnaan ng school year ng sumunod na taon nang malipat sa St. Bridget College ang Chinese-American Filipina na si Lisa Susan Hong. Naging magkaklase silang dalawa sa section aristocrat at nagkahulihan ng loob at naging best of friends. At dahil kaibigan niya si Larry ay natural lang na naging kaibigan din nito si Lisa. Bago pa nag-graduate ng high school si Larry ay nahalata na niya na may gusto ito kay Lisa at sinarili niya ang sakit ng damdamin. Nasa unang taon sa kolehiyo si Larry pero nanatili silang magkalapit na tatlo at tuluyan nang ipinaalam kay Lisa ang damdamin nito. Tara sa kafeterya, Lisa, padabog na wika ni Larry sa kanila ni Lisa. Subalit tila hindi naririnig ni Lisa ang sinasabi nito at nakatuon ang lahat ng pansin kay Vinnie Salvador na nasa di kalayuan at nakaupo sa bench sa ilalim ng isang puno. Lisa, banayad na tawag ni Anna sa kaibigan. Pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawang kaibigan. Tayo na raw. Anna, nakakamatay sa kagwapuhan yung guy, sambit ni Lisa, halatang kinikilig. Masama ang loob na sinulyapan ni Larry si Anna bago iniwan ang dalawang dalagita. Nagsisimpat siyang sinundan ng tanaw ni Anna ang papalayong binatilyo. Siya ang nasasaktan para dito. Bakit hindi niya kayang iwan si Lisa? Nandyan naman siya. Kung ganda rin lang ang pag-uusapan ay hindi siya pahuhuli sa kaibigan. Hindi nga ba at noong isang taon ay siya ang napiling Miss St. Bridget College? Ang titulong iyon ang pinaka-prestigious na maaring makamit ng isang estudyante ng St. Bridget College dahil hindi lang ganda ang pamantayan ng pagpili kundi pati na ang academic performance. At ang alam niya, sa nakalipas na mga taon sa St. Bridget College ay tatatlong high school students pa lang ang nagkamit ng titulong iyon. Ang una ay si Kemi Antoine Marzo na ang pagkakaalam niya ay sa ibang bansa na naninirahan. Bumilang muli ng mga taon bago may isa pang high school student ang napili, si Lara Bernardina de la Rosa. Narito pa rin siya sa bayan at asawa ng manager ng pinakamalaking textile company sa kanilang lugar. Katunayan, ang panganay nitong anak ay nasa kindergarten ng St. Bridget College. At para makalusot ka sa mga college students sa iba't ibang departments, kailangan mong maging espesyal. At kabilang na siya ngayon sa naunang dalawa na parehong may iniwang magandang pangalan sa St. Bridget College. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at tinitigan si Lisa. Gusto niyang magalit dito dahil mula nang dumating ito ng San Agapito ay tuluyan ng lumayo ang pansin ni Larry sa kanya. Dati silang dalawa ang magkasama mula pa noong mga bata pa sila. But Lisa is such a friend at wala siyang masasabi rito. At alam din niyang hindi interesado si Lisa kay Larry. Sa pagpapalit-palit ng boyfriend ni Lisa mula nang mag-aral ito ng St. Bridget College ay hindi nito ibinilang si Larry sa mga iyon. Gayong maliwanag pa sa sikat ng araw na alam ng kaibigan ang damdamin ni Larry para rito. Pareho ko kayo kaibigan, Anna, minsan ay sabi ni Lisa sa kanya. Hindi ko gustong lagyan ng mali siya ang damdamin ko kay Larry at niya sa akin. Ikinagalak niya ang sinabing iyon ng kaibigan. Bagaman walang silbi dahil hindi maawat si Larry sa panliligaw kay Lisa. Ang irony ay bukod tanging si Lisa lamang ang tumanggi sa pinakamalaking playboy ng St. Bridget College. At ang mga sinasagot ni Lisa ay mga lesser ang katangian kaysa kay Larry. At ang napagtuunan naman ng pansin ng kaibigan ngayon ay si Vinnie Salvador who must be many years older kaysa kanila. Sa araw ng graduation, katatapos lang ni Anna magbigay ng kanyang valedictory speech. Sinalubong siya ni Larry sa ibaba ng stage at kinamayan. Nauna ito sa mga magulang niyang lumapit. At labis siyang natutuwa dahil doon. Congratulations, ganda, bulong nito at agad ding binitiwan ang kamay niya. Ganoon lang. Walang regalo, wala ni anuman. Lumakad na ito palayo at hinanap ng mga mata si Lisa. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang init na nadama ni Anna. Gusto niyang umiyak. Nakita niyang inabutan ng regalo ni Larry si Lisa at hinagkan ito sa pisngi.
Kung hindi sa paglapit at pagbati ng mga magulang, malamang ay mababurst siya sa pag-iyak. Party sa mansyon ng mga Hong. Kung hindi sa pagpipilit ni Lisa na dumating siya ay wala sana siya roon. Alam niyang higit siyang masasaktan sa pagpipilit ni Larry na makuha ang atensyon ni Lisa. Nagsusuot siya ng pinakamahalay na damit na kanyang isinusuot kailanman. Nasita pa siya ng mommy niya dahil medyo nakikita ng bahagya ang cleavage niya at miniskirt. Ang yellow dress niyang hapit sa katawan. But she was so daring tonight. Gusto niyang kahit paano'y mapansin siya ni Larry. Totoo namang napansin siya ni Larry, subalit hindi sa paraang gusto niya. Ano ba iyang suot mo? Kulang na lang ay ihantad mo iyang dibdib at binti mo ah. Bakit hindi ka na lang naghubad? Patuyang sabi nito sa nakakunot na noo kasabay ng paghagod ng tingin sa kanya. Ang bait mo talagang kaibigan. Alam mo ba iyon, matalim ang mga matang wika niya rito. Kaya nga sinisita ko iyang damit mo dahil kaibigan kita. Kung hindi ba'y ano ang pakialam ko kung nakikita na iyang bituka mo dyan sa damit mo. Muli siya nitong tinitigan mula ulo hanggang paa at saka naiinis na umiling. Pag nakita kitang nakikipagsayaw kahit na kaninong classmates mo o kaibigan natin ay hihilahin kita, Ana. Wala kang karapatang gawin iyon, tinakad niya ang kanyang paa sa lupa sa matinding inis. O may karapatan ako. Kaibigan kita and hindi ko papayagang pagpiestahan ng mga lalaki iyang katawan mo. Akma siyang magsasalita nang hawakan siya nito sa baba at mahigpit na itaas ang mukha niya. Pinapaalalahanan kita, Ana. Kung gusto mong makipagsayaw, nagbihis ka sana ng matino. Bumuntong hininga siya sa pagka-frustrate, lalo na nang mabaling ang pansi ni Larry kina Lisa at Vinny na nasa gitna ng dance floor at nagsasayaw. Nasa mukha ng binatilyo ang iritasyon dahil nakayakap na halos si Lisa kay Vinny. Ano ba ang nakita niya dyan sa Vinny Salvador na iyan, ha Ana? Tanong nito at tuluyan nang nawala ang pansin sa kanya. Bakit hindi mo itanong sa sarili mo ang tanong na iyan, Larry? Nanggigigil niyang sabi at mabilis na lumakad patungo sa loob ng mansyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Larry na sinundan siya. Inabutan siya nito sa bar na nagsasali ng alak. Ano ang ibig mong sabihin? Galit nitong tanong at inagaw ang bote ng brandy sa kamay niya. At ano iyang ginagawa mong iyan? Paano nakakainis ka na? Baling niya rito at muling kinuha sa kamay nito ang bote at padabog na sinalinan ang baso niya at bago pa siya napigil ni Larry ay ininom niyang lahat ang laman yon. Sunod-sunod ang ubong ginawa niya. Parang napaso ang buong lalamunan at tiyan niya sa kalahating basong alak na na-straight niya. Hangal na babae, bulong nito habang hinahagod ang likod niya. Bakit ka ba nagkakaganyan ha? Nakakahiya sa mga magulang ni Lisa pag nakita ka nilang ganyan. Tumahimik ka Larry. Nanlilisik ang mga mata niya. Manhid ka ba? Nakita mo na walang gusto sa iyo si Lisa pero sige ka pa rin. Si Vinny ang mahal ni Lisa, naintindihan mo ba si Vinny? Tinalaban na siya ng matapang na brandy. Noon lang nasayaran ng alak ang sikmura niya. At kahit nahihiloy kitang-kita niya ang galit sa mga mata ni Larry. Bakit sinasaktan mo ang sarili mo, Larry? Patuloy niya. Hindi ka gusto ni Lisa. Kaibigan lang ang turing niya sa iyo at wala nang iba pa. At niloloko mo lang ang sarili mo. Nagkakamali ka, Ana, sagot nito sa marahang tinig pero alam niyang naroon ang galit. Pagkagusto. Pagsamba sa bayani. Iyon lang ang nararamdaman ni Lisa para kay Vinny. Lilipas din iyon. Kung ganoon, mas hangal ka pa kaysa akala ko, tinabig niya ang binata upang lumabas na muli nang bumuway siya. At kung hindi siya naagapan ni Larry ay babagsak siya sa barstool. Hayop ka, galit na wika ng binata. Iyan na nga ba ang sinasabi ko? Ngayon, sino na ang nagmamagaling? Tinabig niya ang binata. Layuan mo ako. Babalik na ako sa party. Mapapahamak ako kung hahayaan kitang bumalik doon sa ganyang ayos mo. Sa pilitan nitong inakay si Ana sa tagiliran ng mansyon kung saan walang mga tao. Mabuti na lang at nag-iisa kang ganyan sa mga kaibigan ko. Pabulong-bulong siya habang papunta sila sa likurang pinto. Sa parking area binuksan ng binata ang likuran ng kotse nito at isinakay siyang pilit doon. Nagtangka siyang bumangon subalit itinulak siya ng binata at napahiga siya. Ano ba? Subukan mong lumabas dyan pag hindi nakatikim ka sa akin, singhal nito and pointed a finger at her. Isinarang muli ang pinto ng kotse at umikot sa driver's seat at sumakay. Pinaandar ang sasakyan. Ilang sandali pa'y malayo na sila sa mansion. Saan mo ako dadalhin? Ayoko pang umuwi, nahihilo niyang protesta at hinawakan sa braso ang binata mula sa backseat. Huwag kang magulo. Gusto mo bang mabangga tayo? Singhal nito sa kanya. In half amusement, half irritation. Nag-iisip ako kung saan kita dadalhin. Hindi kita pwedeng iuwi ng lasing at tiyak palo ang abutin mo sa mommy at daddy mo.
Sa lasing niyang diwa ay lalong nagalit si Ana. Hindi ako pipinapalo ng mga magulang ko. Pero ayaw ko pang umuwi. Umiling si Larry at sinulyapan siya sa rearview mirror. Naroon ang distaste sa mukha. Pwes, ako ang papalo sa iyo. Para kang loka dyan sa ginagawa mo. Hindi kita maintindihan kung bakit bigla ka na lang nagagalit at sukat mo ba namang ubusin lahat ang isinalin mo mong alak. Manhid, paangil iyon but she slurred her words, kaya hindi naintindihan ni Larry. At kung naintindihan man ay itinuring nitong itinukoy ni Ana iyon para rito at kay Elisa. Ilang sandali pa'y tinutumbok na ni Larry ang private beach ng mga magulang nito at ipinarada ang sasakyan sa dilim. Bumaba ng kotse at binuksan ang pinto sa tagiliran ni Ana. Pahanginan mo iyang mukha mo at kukuha lang ako ng bimpo at maligamam na tubig sa bahay. Sana'y tulog na ang mommy at daddy. Hindi kita pwedeng dalhin sa loob dahil pag nakita ka ng mga katulong at ng mga magulang ko, malaking eksplanasyon ang gagawin nating pareho. Pagkasabi nooy iniwan na siya nito sa loob ng sasakyan at sa dilim. Humaplo sa mukha niya ang lamig ng panggabing hangin mula sa dagat. Nakadama siya ng ginaw at kawalan. Lasing siya at mahina. Bigla ay humagulhol siya ng iyak. Mga ka-felicidad, mararamdaman ni Ana ang lalalim na emosyonal na pagkatalo at ang kanyang patuloy na paghihirap sa mga relasyon kay Larry at Lisa. Ang mga hindi pagkakaintindihan at pagkasaktan ay magbubukas ng mas matinding saloobin na magpapabago sa kanyang pananaw sa buhay at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Abangan natin sa susunod na kabanata.